Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Now, siguro pwede ko nang i-share na meron pong since I've been very vocal about being a pilot. So there's been an aviation school in Clark that offered a scholarship for me to be a pilot. Yes po. So Captain Alden, Captain Alden at your service. So yun. So I sobrang excited din ako. Saka ko na lang po i-discuss kung sino yung nag-offer ng scholarship once it's final already. But I'm very excited with that. It has been my dad's dream also. Personal dream niya actually to be a pilot. So sabi ko, sige dad, kaya since medyo 59 ka na, 58 ka na, ako na lang. So yun, I'm very excited for that. So hopefully kung kaya this year, patapos ko yung course, then lipad-lipad na tayo. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Ito yung pinaka-latest mga kaaldab na talagang napakasarap po mapakinggan mo di. Matatandaan nyo mga kaaldab, ganito rin po ang panahon na kung saan Lenten special po ng GMA ang God Gave Me You, na naging teleserye nga po o naging isa sa palabas nga po sa GMA Kapuso ng Lenten ng 8 Bulaga. At ito ngayon ang binanggit ni Alden Richards. Ano to mga kaaldab? Nagkataon lang na naman po ba? At bakit nga ngayon nilang po ito sinabi ni Alden Richards? May mga point po ako mga kaaldab na paunti-unti lang, kumbaga malapit na po at aamin na rin po sina Alden Richards at si Maine. Ngayon pa na kumbaga tinatapos na lang ni Alden Richards yung commitment niya sa GMA sa bagong host. Kasi pag natapos yun, may posibilidad na umamin na nga po si Alden Richards. Di po ba? Dahil yun na lang daw po yung huling project niya sa GMA Network at tuluyan na nga po siyang magiging freelancer. Sa ngayon kasi mga kaaldab, medyo tali pa po si Alden. Meron pa po siyang na binbin na kontrata. Ito nga po yung bagong show ng GMA na siya nga po yung magiging host. Ngayon lumalabas na po yung katotohanan. Sabi ko nga po sa inyo, ang GMA Network o ang management ni Alden talagang paunti-unti nang bumitaw. Saksi po tayo sa bagong signing contract na naganap kay Alden Richards at sa Viva Films. Ito'y collaboration. Sabi ko nga po sa inyo, sa isang taon, 2, 3 pelikula po ang ipalalabas. Di po ba? Pero hindi ako namimilit Sabi ko nga po sa ito, may posibilidad po na ganun nga po yung mangyari. Na yung pelikula nga po na gagawin ni Alden Richards sa loob ng isang taon, talagang dadami na. Pero yun naman po yung goal ni Alden Richards, di po ba? Ang gumawa ng maraming pelikula. Ngayon mga kaaldab, unti-unti na nga po ninyong naiintindihan at nauunawaan. Isa po ito sa dahilan kung bakit po ako kampante, kung bakit po ako matatag. Kasi nga po mga kaaldab, si Alden na rin po yung gumagawa ng paraan. Si Alden na rin po ang nagbibigay pahayag sa mga bagay-bagay. Gaya nga po ng pagpapalaki ng bahay. Pinalalakihan ni Alden Richards yung bahay niya sa Nubali. Dahil nga po lumalaki na rin po yung mga chikiting. Di po ba issue na naman yan, Mr. Destiny? Alam mo kaya ka nababash dahil yan sa sinasabi mong mag-asawa na si Maine at si Alden, meron na silang anak na talagang ganito ganyan. Kaya yung Armin halos murahin ka, halos insultuhin ka dahil sa mga sinasabi mo. Kaya ang pinapaliwanag ko, wala namang pong pilitan. Di po ba?
Kaya nga sabi ko sa inyo, nasa na nga po ba yung bit ni Daddy Bay na bata? Nasa na nga po ba yung kasama ni April sa bahay ni na Alden Richards ng mga panahon na yon? Hindi na pwede ipakita kasi malalaki na. Hawig na nga po daw ni Alden Richards yung mga chikiting. Oops, issue na naman yan, Mr. Destiny. Hindi, real talk to. Gaya nga po ng lumabas sa social media na pinaparenovate nga po ni Alden Richards yung bahay niya sa Nubali. Bakit? Kasi lumalaki na nga po yung mga bata, di po ba? Lumalaki na yung mga chikiting. Siyempre, kailangan na ng space. O baka sabihin nyo, mayaman naman niya Mr. Destiny, bakit hindi po siya bumili ng lupa sa Makati, sa Quezon City? Sa Quezon City po, tsaka sa Makati, napakarami pong reporter nun eh. Halos hindi na talaga makikita, maano yung privacy mo, di po ba? Hindi po katulad sa Nubali na kahit makita po nila doon si Maine, makita po yung mga chikiting, wala pong magpo-post, wala pong magbibigay ng mga update na naandito si Mengay. Di po ba? Ganun din naman po si Alden kapag ka sa Bulacan. Ito yung gusto ko pong ipaliwanag sa inyo. Hindi po kasi sila katulad po ng Maynila na bantay sarado. Kung matatandaan nyo, di po ba may apartment dati o may condo unit dati si Alden Richards sa Pasig na madalas nga pong pumupunta si Mengay doon. Naispatan po yung sasakyan ni Maine. Binantayan na ng paparazzi. Halos maraming reporter na naandun. Kaya minsan hindi na nga po daw lumalabas si Maine. At sa likod na nga lang daw po siyang dumadaan at iniiwan na lang yung sasakyan. Doon pa lang may mali na no? Doon pa lang masasabi mo na tama ka Mr. Destiny kasi may mga bagay-bagay na ganito, may mga bagay-bagay na ganun. Hindi po ako namimilit sa mga taong ayaw pong maniwala. Hindi po tayo yung tipo na kailangan ganito, kailangan ganun. Hindi po ba? Ang importante lang naman po sa akin, maging updated kayo. Lahat po ng mga nababasa ninyo, kumpletuhin, di po ba? Kasi yung mga basher po natin, magaling lang po sila magpakita ng mga post, mga video, na wala naman pong katotohanan. Pero bakit ganun? Di po ba? Kapag sila, okay lang. Kapag ako, hindi. Gaya nga po ng renovation, maraming magre-react niyan. Hindi totoo yan. Fake news yan sinasabi ni Mr. Destiny. Alam niyo naman si Mr. Destiny, mahilig yan sa mga fake news. Pag ako, fake news. Pero pag sila, hindi. Ganyan po sila kabiter. Pero hindi naman yan pupunta sa channel natin at sasabihin tama ako pag nag-trending na. Hindi, sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako ang nagpo-post. Hindi po ako ang nagbibigay ng update, kundi sina Alden Richards at Maine Mendoza. Sinishare ko lang po kung ano yung mga nababasa ko, kung ano yung mga komento po nila sa social media, at syempre yung mga update po sa atin ng mga mamis, mga titas, mga senior na nagmamahal po sa Aldab Nation. Sa totoo lang naman po mga ka-Aldab, kayo na nga po may sabi, di po ba? O yung mga basher na nga po natin na nagsabi na kukunti lang daw po yung Aldab. Mabibilang mo na lang daw po yung Aldab. Bakit sila affected? Bakit sila takot na takot? Bakit sila guilty? Hindi po ba? Hindi, real talk yan. Kung konti lang po kami, kung sa palagay nila na iilan lang po ang Aldab Nation, bakit ganun sila katakot? O bakit ganun kalaki ang takot nila? Kasi alam nila mga ka-Aldab, na once sumiklab ang fandom ng Aldab Nation, magugulangtan na naman o mayayanig na naman po ang buong Pilipinas. Siyempre, lahat po ng mga Aldab Nation maglalabasan na yan. Magpaparamdam na yan. Sabi ko nga po sa inyo, marami pong Aldab silent. O sila po yung nananahimik lang. Sila po yung mga fans ng Aldab na nag-aantay lang po ng tamang panahon. Yung tipong
eto lang yung aabangan namin na kapag dumating po yung point na umamin sila Main at si Alden, di ngayon dun lang kami lalabas. Kasi nga po maraming toxic sa social media, lalo na po sa Instagram, sa Facebook. Samahan mo pa ng mga YouTube vlogger ng Aldab na bumaliktad. Oo, siyempre yun na yung pinaka-focus nun mga bumaliktad, yun na yung pag-uusapan lagi. Di po ba? Pero gaya ng sinabi ko, may kanya-kanya tayong opinyon at pananaw. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.